10 days ago, nag-share ako ng video regarding Maya Credit. Nag-try tayo dyan, nag-attempt tayo dyan, nabuksan ng ating Maya Credit, and nakita ko nga na hindi pa nga ako qualified that time. Kasi nga, wala naman talaga akong ganap sa aking Maya app. Wala talaga akong ginagawang activity doon, like talagang malalang paying bills, consistency. Then, hindi rin ako nagpa-fund ng aking wallet dyan. Hindi rin ako nagsisave. As in, wala akong ginagawa. Ang tangi ko lang na-experience doon sa aking Maya app is nag-load, and hindi rin siya gaano ka-frequent. As napakadalang. Yun lang ginagawa ko, kaya wala rin akong ganong ganap dito. Kaya hindi rin talaga ako nag-expect sa Maya Credit or sa Maya Personal Loan na ma-offeran. And yun nga, tinry ko lang. Kasi meron naman option to try it. So, walay mo naman, eligible ako that time. But yun nga, hindi tayo na-offeran and that offer is not for me pa that time. Yun yung sinasabi niya. So, that time kasi na hindi ko ma-open yung aking Maya Credit application. So, ang ginawa ko po, nag-fund ako sa aking Maya wallet. Nag-try lang ako. So, actually, hindi ko siya pinatagal. 1 week lang ata nasa Maya wallet ko siya. And then, tinransfer ko din. Parang dinisbrace ko din. Winidraw ko din siya. So, parang wala nang laman yung Maya wallet ko. And then, nagulat po ako kasi naka-receive po ako ng notification or text message from Maya Credit. Nakalagay dito, mag-apply na sa Maya Easy Credit and get up to 30,000 pesos. May 30 days ka pa to pay. Approval is subject to credit evaluation. Offer expires September 2. So, mahaba-haba pa. Ano kasi July pa lang po ngayon. So, yun. Ngayon lang kasi ako naka-receive ng ganitong notification kay Maya Credit. Yung mismo silang magte-text sa akin. Wala nga akong ganap sa Maya app and sa Maya Credit talaga wala akong ganap dyan. So, bago po sa akin to na maka-receive talaga ng ganitong notification. So, syempre, ang ginawa ko naman, siguro sabi ko, ito na yon na na-offeran na ako ng loan application dito sa Maya Credit and itatry kong mag-apply. Kung bibigyan na tayo ng application form. So, ang ginawa ko naman po ay sinopin ko yung aking Maya app. And then dito po sa dashboard, titingnan natin yung transaction history ko para may idea kayo yung activity ko dito sa Maya. Ito lang talaga yung tatangi kong activity dito. So, bagong-bago pa lang po talaga. Ayan po. Yan, may mga activities po ako na ganyan. So, and then balik po tayo sa dashboard. So, dito po sa dashboard, click natin tong credit and then makikita agad po natin ito. So, makikita natin dito may apply now. So, ito na yun. So, ito na yung i-click natin. Click natin yung apply now. So, ito yung next step. So, maraming functions si Maya Credit ha. So, naka-describe dito. May description siya saan siya pwedeng gamitin. Like, pay with credit in store and online, through QRPH code, pay your bills on time, transfer to your e-wallet, get load gaming and more. So, ganun po yung mga function na pwede natin gamitin si Maya Credit. So, after this, click natin to apply now sa baba para makaproceed tayo sa application. And then, lalabas po yung privacy and terms and condition ni Maya. Continue lang tayo. And then, natuwa naman ako, no? Kasi meron na tayong fill upan na form. So, nung first time kong itry ito, wala talaga akong pinilapan na form. As in, nakalagay agad, hindi pa daw ako eligible dito. Agad-agad, ganun agad yung bungad. Pero ngayon, meron na tayong fill upan na form. So, medyo positive ako dito kasi may form na tayong pinifill upan. So, nakalagay dito parang 3 steps to apply Maya Credit. So, yung una, fill upan din natin yung billing details, billing email address, bill dates, ganyan. And fill upan din po natin yung personal details natin, of course. So, minimal lang naman yung kailangan natin fill upan. So, nandito na rin yung email address natin agad-agad. Kasi may record naman tayo sa Maya accounts natin, di ba? So, yun na yun. Ito yung doon as is na to. So, click lang natin tong genders. Of course, female. And then, marital status is married. And then, meron akong na-skip na billing and date. So, hindi ko siya gano'ng familiar ha. Pero, itry natin i-open yung billing and date na ito. Nakalagay dito sa select billing and date. So, nakalagay po dito the day you select is the cut-off for all your credit transaction per billing coverage period. Your first due date will be 15 days after your billing end date. So, sa pagkakaintindi ko po, tayo yung pipili ng billing end date natin. So, kapag nakapili tayo ng date dito, after 15 days, yun yung due date mo. So, tayo po yung magde-decide dito kung kailan tayo mag-due date. Depende yun sa billing end date na gusto nating i-select dito. So, ako, ang i-select ko lang dito is day 18. After that, click lang natin itong set billing end date. And then, nakalagay po dito, your billing end date is set to every 18th of the month. Once set, you won't be able to edit it later. So, confirm lang natin. Okay naman ako dun eh. So, okay na rin ako sa details dito. Continue lang tayo. And then, sa second step na tayo, assign a contact reference. So, nangihingi
hihingi sila dito ng kahit one contact reference or character reference lang. So, after filling up this character reference, click natin tong continue. Then, dito po sa my next step, confirm lang po natin yung details na finilapan natin kanina kung yun ba ay tama na lahat. Then, after checking the details, so click lang natin tong confirm sa baba. And then, nakalagay dito, help us give you the right loan offer by allowing access to your contacts, media, calendar, gano'n. Kailangan daw nila ng permission dito. So, dahil nagtitiwala naman tayo kay Maya, of course, click lang itong allow para makapag-proceed tayo sa next step. So, i-allow lang po natin itong calendar. Then, after this, so nakalagay dito, hold tight, we are processing your information. This may take a moment. So, usually po kasi pag ganito, dapat agad-agad siya. Parang seconds lang yung antayin mo, magre-respond na siya. Kung may loan offer ka ba sa kanila, kung magkano yung approval amount mo sa kanila, sa Maya Credit. So, ngayon naman, napakatagal niya. So, kung mapapansin nyo, kanina ko pa siya nahahawakan. And actually, in-exit ko na rin siya and binalik-balikan ko ganito pa rin. So, in-exit ko nga po siya and then, yun nga, wala pa rin eh. Kasi alam ko kasi kapag may approval amount ka na dito sa Maya Credit is magna-notify siya through text messages na ganito nga yung amount na na-offer nila or di kaya sa app, diba? So, usually ganon. Nag-exit na ako ha, then refresh ko yung app, ganun pa rin. So, hindi ko alam kung ako lang to yung ganito, ako lang ba yung ganito, na hindi agad-agad na-offer. So, sign ba ito na rejected tayo or hindi pa tayo qualified or hindi pa tayo eligible? So, nabuksan lang natin yung application ni Maya Credit pero hindi pa talaga tayo eligible. So, ganun ba yun? So, ngayon lang kasi ako nag-try ng ganun. First time ko mag-fill up ng application dito sa Maya Credit. Then, ganito yung respond niya. Hindi ko alam kung rejected ba ako or hindi pa talaga ako qualified sa ganito. So, I don't know, kayo ba? Ano ba yung experience nyo dito sa Maya Credit? Paki-comment down below naman. Sa first application nyo dito sa Maya Credit, ganito din ba ang application process nyo? Kasi ako nag-aantay talaga ako nag-aantay ako na ma-aprobahan ako dito sa Maya Credit. Then, what's the next step? So, paano ba siya gawin? Ganon. Kasi hindi ko pa nga alam. Kasi ganito yung process niya, naka-hold tight pa rin siya. So, pinaulit-ulit ko na siya actually, pero ganun pa rin siya. Hold tight pa daw. So, I don't know, siguro hindi pa siya ready para sa akin. So, i-wait ko yung time na yun. Though, sinabi niya naman yan sa text messages na yung offer na ito, yung limited offer ito expires on September 2. So, matagal pa. Malay niya naman that duration, kapag ulitin lang natin yung application is ma-offeran din tayo. So, this time, siguro hindi pa siya ready sa akin. But, yun nga, masaya na rin naman ako kasi nakapag-fill up ako ng application, napunta ako dito sa application formula, which is nung una kong try dito is hindi talaga siya nangyari. Parang after ng terms and condition agreement nila, not eligible na daw ako, hindi ako nakarating dito. Pero masaya na rin ako kasi ganito siya. Pero yun nga, I hope may makasagot sa tanong ko na ito, na nakaranas din ba kayo ng ganito sa mga first time nag-try? So, ano nga ba ang next step dito? So, mag-a-apply ba ulit? Or ano ba? Paano ba dito mag-apply? So, paano ba ulit mag-notify si Maya Credit sa atin? So, patience lang ba? So, ulit-ulitin lang ba natin na application and antay tayo ulit? Kasi napansin ko po kasi, nung nag-fund ako dito sa Maya Wallet, nilagi ko siya ng almost 1 week ata. And then, tinransfer ko nga siya sa aking Gcash account, dinisburse ko siya, withdraw ko siya doon. So, nagkaroon pa talaga ako ng disbursement dito. Tinanggal ko na naman yung aking finan dyan. And nakita niya yun sa transaction niya. And nakita niya rin kanina sa transaction ko, meron akong activity, nagbayad nga ako ng Meralco dito. So, first time ko magbayad na. So, maybe na-detect po ni Maya yung activity ko dito. Meron akong transaction na nag-pay bills ako and then nag-fund ako sa wallet. Though, hindi nagtagal yung aking fund dito sa wallet ha. Na-detect niya talaga yan kasi ang bilis ng ano niya, i-offer niya sa akin 10 days ago lang. Sabi ko, wala akong activity na, hindi ko alam paano gamitin, paano mag-apply din sa Maya Credit. Kaya yun, nabuksan yung aking Maya Credit ngayon. So, malay mo sa next time na mag-apply ako dito is approved na ako dito. So, kailangan ko lang talaga siguro, no, i-fund yung wallet ko muna for a month ba? Para kahit paano, meron na tayong activity dito. Para kahit paano matrace ni Maya yon na meron na akong ganitong activity ngayon. So, hindi naman madamot si Maya. I think, kasi ang bilis nga ng action niya, kailan na ako nag-fund dito, tapos hindi naman matagal yung fund ko dito, tapos nagkaroon ako ng transaction, which is I pay my Meralco bill. So, yun lang talaga ang ginawa ko. Kaya na-open ko itong Maya Credit application na to. So, ngayon, hindi pa nila talaga ako ma-offeran. Pero naniniwala ako na ito na yung pinaka-stepping stone talaga para mabuksan ko itong Maya Credit ko, tsaka susunod na rin yung Maya personal loan ko. Kaya stay tuned lang kayo. I-share ko yung journey ko dito sa aking Maya Credit, tsaka yung mga activities na ginagawa ko para ma-offeran ako dito, tsaka some tips na ginagawa ko at tsaka na-experience ko talaga. Kaya dapat po nakasubscribe kayo sa aking channel and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated kayo. So, patuloy po ako mag-update sa inyo time to time sa mga ganap po dito sa aking Maya loan app na ito, sa aking Maya Credit ba yan o sa aking Maya personal loan. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan sa video ito. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!